Sasabihin ng lahat ng doktor sa mundo na dapat iwasan ng isang eksento anyos na lalaki ang anumang labis na sexual stimulation upang maprotektahan ang kanyang prostate. Ito ang itinuturo sa mga paaralan ng medisina. Ito ang ipinapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak at ito ang karaniwang kaalaman na tinanggap ng lahat nang walang tanong sa loob ng mga dekada. At alam mo kung ano ang pinakakawili-wili dito? Ito ay ganap na mali. Ang science ay nagsasabi ng eksaktong kabaligtaran at hindi ito bagong science. Hindi ito teorya ng ilang influencer. Ito sa mga seryosong pag-aaral na inilathala sa mga respetadong medical journals kasama ang libo-libong lalaki na sinubaybayan sa loob ng maraming taon. At ngayon, mauunawaan mo kung bakit ang maling ito ay maaaring nagkakahalaga ng kalusugan at maging ng buhay para sa mga lalaking nasa edad 60 pataas. Hello, ako si Dr. Rose Padilla, espesyalista sa kalusugan ng lalaki at well-being sa maturity. Bago tayo magpatuloy, kung narito ka na dahil sa unang ilang segundo at naramdaman mo na ang kuryosidad, gawin mo ito para sa akin. I-like mo na ang video na ito ngayon. Hindi dahil kailangan ko ng views, kundi dahil ang algorithm ay nakikita ito bilang senyales na dapat maabot ng content na ito ang mas maraming 60-70 anyos na lalaki na hindi pa naririnig. Ito at mag-subscribe ka sa channel. Totoo, dito ko inilalabas ang mga katotohanang matagal nang itinago na ang conventional medicine ay tumatagal ng taon bago aminin sa publiko. Ngayon, sabihin mo sa comments, taga saang lungsod o bansa ka nanonood? Gustong-gusto kong makita ang reaksyon ng mga tao mula sa buong mundo. Nakakita na ako ng mga lalaki mula sa lahat ng kontinente na nakatakip ang kamay sa ulo. Pero tara na sa totoong usapan. Ang prostate ay isang maliit na glandula kasing laki ng isang walnut na matatagpuan sa ibaba ng pantog sa mga lalaki. Ang trabaho nito ay gumawa ng seminal fluid, ang likidong nagpoprotekta at nagbibigay nutrisyon sa sperm. Sa paglipas ng mga taon lalo na pagkatapos ng 50, ang glandulang ito ay nagsisimulang mag-ipon ng likido, lumaki, mag-inflame at doon nagsisimula ang mga problema. Hirap umihi, pananakit sa pelvic area, madalas na paggising para umihi sa gabi at sa pinakamasama pagbuo ng cancerous cells. Ang cancer sa prostate ay isa sa pinakakaraniwan sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Alam ito ng lahat. Ang hindi nila sinasabi sa iyo ay kung paano pumapasok ang madalas na ejaculation bilang protection. Noong 2004, ang Journal of the American Medical Association ay nag-publish ng isang pag-aaral na sinubaybayan ng halos 30,000 lalaki sa loob ng 8 taon. Malinaw ang resulta. Ang mga lalaking mas madalas mag-ejaculate ay may kapansin-pansing mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Pero hindi pa ito tapos. Noong 2016, isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nag-update nito gamit ang mas matatag na data. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses o higit pa bawat buwan ay may 33% na mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking nag-ejaculate ng mas mababa sa 7 beses bawat buwan, 33%. Hindi ito simpleng detalye. Ito ay kakaiba na nagbabago ng diagnosis, prognosis at buhay. Bakit nangyayari ito? May hypothesis na tinatawag na prostatic stagnation theory. Ang seminal fluid na ginagawa ng prostate kapag hindi regular na inilalabas ay nag-iipon ng mga substance na maaaring maging irritant at carcinogenic. Ang ejaculation ay gumagana bilang regular na paglilinis ng sistema. Inilalabas nito ang naipong likido. Binabawasan ang konsentrasyon ng mga nakakapinsalang substance at binabawasan ang lokal na pamamaga. Isipin mo ito bilang isang gripo na hindi mo kailanman binubuksan. Ang tubig sa loob ng tubo ay tumitigil, nag-ipon ng dumi at bakterya at nauupuan. Ngayon, buksan mo ng regular ang gripo at mananatiling malinis at maayos ang sistema. Ganito rin ang gumagana ang prostate. Pero narito ang bahagi na siguradong gusto mong malaman. Ano ang ideal na dalas para sa isang 60 anyos na lalaki? Ito ay mas delikado kaysa sa iniisip mo. Dahil ang katawan ng 60 anyos ay hindi na katulad ng 30 anyos. Bumaba na ang produksyon ng hormone, mas mabagal ang recovery at kung pipilitin mo ang katawan ng higit sa natural na kakayahan nito ay may mga konsekwensya rin. Kaya hindi ang sagot ay mas marami, mas mabuti. Ang sagot ay batay sa tinatawag ng science na optimal frequency para sa edad na iyon. Para sa mga lalaking 55 hanggang 65 taong gulang,
Itinuturo ng mga pag-aaral na ang 3 hanggang 4 beses bawat linggo ang pinakamainam na balanse ng benepisyo para sa prostate ng hindi na overload ang hormonal at cardiovascular system 3 hanggang 4 na beses. Hindi araw-araw na pinipilit, hindi isang beses sa isang buwan, 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Natural, walang pressure, walang pagkabalisa. At dito pumapasok ang isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay hindi alam. Ang kalidad ng sandali ay kasing halaga ng dalas. Ang ejaculation na may kasamang stress, psychological pressure o guilt ay maaaring mabawasan ng benepisyo dahil ang mataas na cortisol ay nagdudulot ng pamamaga na tiyak na makakasira sa proteksyon na dala ng ejaculation. May isa pang aspeto na higit pa sa prostate na ayaw banggitin ng maraming doktor ng bukas. Ang regular na masturbasyon sa mas matatandang lalaki ay nauugnay sa pagpapanatili ng erectile function. Oo, ganyan talaga. Kailangan ng ari ng regular na daloy ng dugo upang mapanatili ang kalusugan ng erectile tissue. Ang mga lalaking matagal nang hindi aktibo sexually ay mas malamang na magkaroon ng malubhang dysfunction erection sa paglipas ng panahon. Simple ang mekanismo. Ang cavernous tissue na responsable sa ereksyon ay kailangang ma-oxygenate ng regular. Kapag walang madalas na ereksyon, ang tissue na ito ay nagsisimulang magkaroon ng maliliit na fibrotic changes. Hindi ito teorya. Narito ay dokumentadong physiology. Sa pangmahalagang punto na kailangang sabihin ng malinaw, ang masturbasyon ay hindi nagpapababa ng antas ng testosterone sa 60 anyos na lalaki. Ito ay popular na paniniwala na walang scientific basis. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaaring may bahagyang pagtaas pa ng testosterone pagkatapos ng ejaculation. Ang tunay na nagpapababa ng testosterone sa edad na ito ay ang kawalan ng ehersisyo. Sobrang taba sa katawan, chronic stress and o masamang tulog. Kung nag-aalala ka sa iyong testosterone, ang masturbasyon ay hindi ang problema. Ang sofa, ang processed food, at ang hindi magandang tulog ang problema. Ngayon, isang mahalagang paalala sa kalusugan na hindi dapat kalimutan. Wala sa sinasabi ko rito ang pumapalit sa regular na pagpunta sa doktor. Ang digital rectal exam at PSA test ay napakahalaga para sa mga lalaking mahigit 50 taong gulang. Ang madalas na masturbasyon ay nagbabawas ng panganib ngunit hindi ito nag-aalis ng panganib. Ito ay complementary strategies. Hindi ka palit ng early detection. Kung ikaw ay mahigit 55 taong gulang at hindi ka pa rin nagpapacheck ng prostate taon-taon, ito ay mas urgent kaysa sa anumang dalas ng masturbasyon na may rekomenda ko. Mayroon ding emotional at relational na aspeto na dapat bigyang pansin. Maraming 60 anyos na lalaki ang may daladalang dekadang cultural conditioning na iniuugnay. Ang masturbasyon sa kahihiyan, kahinaan o kawalan. Ang psychological burden na ito ay may tunay na epekto sa kalusugan. Ang patla hiking nagpipigil sa kanilang sexualidad dahil sa guilt ay mas mataas ang tsansa ng depression, anxiety at ironically ng mga problema sa prostate. Yung pag-aalaga sa sexual health ay pag-aalaga sa kabuuang kalusugan at ang bukas na pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang doktor kung saan maaaring pag-usapan. Ang mga bagay na ito ng walang paghusga ay bahagi ng paggamot. Sa kabuuan, ipinapakita ng science ng malinaw, yung mga eksantanyos na lalaking regular na nagmamasturbate, humigit kumulang 3 hanggang beses bawat linggo natural at walang stress, ay may mas mababang panganib ng prostate cancer, mas magandang erectile function, mas magandang mood at mas magandang kalidad ng buhay. Ang sapilitang pag-iwas batay sa takot o cultural prejudice ay hindi nagpoprotekta sa prostate. Ito ay nakakasira dito. Ang pinakamahalagang impormasyon na dadalhin mo rito ay ito. Ang ideal na dalas ay hindi ang pinakamarami na kaya ng iyong katawan ni ang pinakakaunti na pinapayagan ng guilt. Ito ay ang polite na natural na hinihingi ng iyong katawan ng walang pagpilit at walang pagpipigil. Pakinggan ang iyong katawan. May higit itong karunungan kaysa sa mga dekadang tabo ng kultura. Kung binuksan ng video na ito ang iyong isip, i-like mo na ngayon